Sa Europa, nagsimula silang gumawa ng sariling alternatibo sa Hilagang Atlantikong Alyansa matapos ang matinding pahayag ng Pangulo ng Amerika. Matapos ang mga banta at pang-iinsulto ni Donald Trump, tinawag ni punang ministro ng United Kingdom na si Keir Starmer ang isang agarang pagpupulong na dadaluhan ng 35 bansa upang bumuo ng koalisyon para tiyakin ang seguridad ng paglalayag sa Strait of Hormuz matapos ang pagtigil ng mahalabanan. Pamunahing kondisyon ay wala ang Estados Unidos ng Amerika. Sa pagpupulong ng mga ministro at militar, tatalakayin ang mga tiyak na hakbang. Kasama rito ang pag-eskorta sa mga komersyal na barko ng mga barkong pandigma, pag-aalis ng minasakipot at proteksyon sa posibleng atake ng Iran. Pero ang pinakamahalaga, lalahok sa negosasyon ang Pransya, Netherlands at ang bansa sa Persian Gulf na nagpapakita na pati ang NATO at mga bansa sa Gulf ay hindi umaasa kay Donald Trump. Kasabay nito, naglabas ang politika ng mahusay na artikulo. Ayon sa mga diplomat mula sa 24 na bansa sa Europa, ayon sa pahayagan, ang galit ni Donald Trump sa mga kaalyado niya sa NATO dahil sa pagtanggi nilang sumali sa digmaan laban sa Iran ay nagbunga lang ng isang bagay. Nagkaisa silang lahat laban sa kanya. Sa Europa, nagsimula pa silang aktibong bumuo ng mga alyansa na wala ang Amerika at ito ay mga ganap na alyansang militar. Halimbawa, alyansa ng 10 bansa. Ito ang Eskandinabya, mga bansang Eskandinabo. Ito ay mga bansang Baltiko at ang United Kingdom. Pero hindi lang ito ang tanging halimbawa. Mukhang nasaktan talaga ang Britanya sa mga pahayag ni Trump. Kaya nagpasya silang maghanda ng sariling alternatibong seryosong alyansang militar. Gusto kong bigyang diin na kabilang dito ang mga bansa sa Persian Gulf, ibig sabihin, ang mismong mga monarkiyang yon. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Tara, sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel ko, Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya, ang United Kingdom ay nagsasagawa ng negosasyon kasama ang 35 bansa tungkol sa pagbuo ng isang koalisyon para tiyakin ang seguridad ng paglalayag sa Strait of Hormuz matapos ang pagtigil ng labanan. At sa pagpupulong ng mga ministro ng ugnayang panlabas, iminungkahi na talakayin ang mga tiyak na hakbang. Ito ay ang pag-eskorta ng mga barkong pandigma sa mga barkong pangkalakalan. Paglilinis ng mga mina sa kipot at proteksyon laban sa posibleng pag-atake ng Iran. Kasabay nito, mapupulong ang mga militar para talakayin ang posibleng hakbang ng hukbong dagat. Kasama sa pag-uusap ang Pransya, Netherlands at isang mahalagang bansa mula sa Persian Gulf. Ngayon, inihalin tulad ng kinatawan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Belgium ang inisyatiba sa koalisyon ng mga nagnanais para sa seguridad ng Ukraine. Tinatanggihan pa rin ito ng mga bansang Europeo hanggang ngayon. Tinanggihan ang panawagan ni Pangulong Donald Trump ng US na magpadala ng pwersang pandagat sa Strait ng Hormuz dahil ayaw siyang tulungan sa problema. At dito naganap ang pinakamahalagang pagbabago. Si Keir Starmer ay bumubuo ng koalisyon kasama ang mga bansa ng NATO at Persian Gulf. Ngunit hindi sinama ang Estados Unidos. Ngayon, narito ang pinakakapanapanabik na bahagi. Isa sa mga pinakaaktibong kalahok sa koalisyang militar na ito ay ang United Arab Emirates na nanghihikayat sa Estados Unidos, mga kaalyadong Europeo at mga kaalyadong Asyano na magkaisa ng puwersa para sa marahas na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang United Arab Emirates at Bahrain ay nagtutulungan para makuha ang pag-apruba ng UN Security Council sa isang resolusyong magbibigay ng mandato sa kanilang koalisyon. Ang pagbuo ng koalisyon ay napapahirap ng mga pagkakaiba sa komposisyon ng mga puwersa dahil ilang bansa mula sa 35 na ito ay handang magbigay ng mga minesweeper ngunit hindi ng mga frigate para sa kanilang proteksyon. Hindi sumusuko ang United Arab Emirates at ngayon ay bumubuo ng koalisyon kasama ang mga Europeo. Hindi pa tiyak ang kalalabasan dahil sabi ni Pangulong Macron ng Pransya na hindi realistiko ang pagbubukas ng Strait of Hormuz gamit ang militar. Narito ang kanyang pahayag. May ilan na ipinaglalaban ang ideya ng pagpapalaya sa kipot gamit ang puwersa sa pamamagitan ng operasyong militar. Minsan sinasabi rin ng Estados Unidos ang posisyong ito kahit pa bago-bago. Hindi namin ito kailanman sinuportahan dahil hindi ito realistiko. Ang ganitong interbensyong militar ay tatagal at ilalagay sa panganib ang mga barkong dumadaan sa kipot ng Hormuz mula sa mga pag-ataking misail ng Islamic Revolutionary Guard Corps.
Sa ganitong sitwasyon, isinulat ng pahayagang politiko na ang galit ni Donald Trump sa mga kaalyado ay nagdulot lamang ng pagnanais nilang magkaisa laban sa kanya. Nagkakaisa ang mga Europeo na huwag hayaang ipilit ni Donald Trump ang kanyang gusto, kaya aktibo silang naghahanap ng alternatibo sa kolektibong depensa na hindi kasama ang Estados Unidos. Nakipag-usap ang pahayagang politiko sa 24 na ministro ng Europa, mga opisyal at diplomat, tinipon ang kanilang mga opinyon at ang buod ng mga opinyong ito ay nasasaad sa isang sipi mula sa isa sa mga diplomat. Paralisado ngayon ang NATO, hindi na sila makapagpulong at malinaw na nagkakawatak-watak na ang NATO. Hindi tayo pwedeng maghintay hanggang mamatay ito. Hindi pa alam ng mga Europeo ang sagot nila sa banta ni Trump, pero naghahanap sila ng paraan na palawakin ang sarili nilang mga estruktura ng seguridad batay sa sirang North Atlantic Alliance na ito. Sa ngayon, napag-isa ni Trump ang mga Europeo laban sa kanya. At gaya ng nabanggit ko na sa mga naunang episode, biglang naalala ng mga Europeo na sa loob ng European Union, meron ding Artikulo 42 ng kasunduan ng European Union na nagsasaad tungkol sa kolektibong seguridad. Ngayon, aktibo nilang pinag-aaralan at nilalatad ang mekanismo ng pagtutunungang depensa. Sa madaling salita, ito rin ay katulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter na sumasaklaw sa mga bansa ng European Union. Ayon sa politiko, sinira ni Trump ang transatlantikong relasyon at pinag-isa ang Europa sa oposisyon. At dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Nung nakaraang linggo, ang mga lider ng 10 bansa ng JEF. Ang GEF ay isang format na ipapaliwanag ko mamaya. Kasama rito ang United Kingdom, Netherlands at Nordic Baltic 8 na mga bansang Scandinavian at Baltic. Nagtipon ang mga lider ng 10 bansa mula sa JEF format sa Helsinki. Museo ni Gustav Mannerheim, natatanging pinunong komandante ng Finland sa ikalawang digmaang pandaigdig. Doon na pagkasunduan nilang hindi papayag ang mga Europeo sa hili ng Amerikanong presidente na sumali sa digmaan kontra Iran. Dahil karamihan sa mga Europeo ay hindi naabisuhan ng maaga at ang gulpo ng Persia ay walang kinalaman sa NATO. Ipapaliwanag ko dito. Kung ang Iran ang unang umatake sa NATO, obligado ang mga Europeo na makisangkot sa digmaan sa Gulpo ng Persia ayon sa Artikulo 5 tungkol sa kolektibong depensa. Pero sa pagkakataong ito, ang Estados Unidos ang unang umatake. Kung titingnan pa ng mas malawakan, oo, ang Iran talaga ang unang umatake sa Israel sa pamamagitan ng mga puwersang proxy noong ika-7 ng Oktubre 2023 gamit ang puwersa ng Hamas. Pero muli, ang Israel ay hindi miyembro ng NATO at ito mismo ang lohika na sinusunod sa Europa. Napansin ko na may ilang tagapagmasid mula Israel na nasasaktan dahil halimbawa isinara rin ng Austria ang himpapawid nito para sa mga Amerikanong eroplanong lilipad para bombahin ng Iran. Sa totoo lang, ngayon ang Espanya, Pransya, Austria at bahagyang Italya ay ipinagbabawal sa mga Amerikanong bomber na dumaan sa kanilang himpapawid. At sa kung anong dahilan, nasasaktan dito ang mga taga-Israel. Pero aminin natin, walang Europeanong tinanong o kinonsulta tungkol sa digmaan. At ang pinakamahalaga, si Donald Trump ay napakaingay sa social media, sa mga talumpati sa harap ng media, pero gaya ng lumalabas, sinadya kong suriin ito ngayon. Sa ngayon, hindi pa nagsusumite ng opisyal na kahilingan ang Estados Unidos ng Amerika sa NATO para humingi ng tulong. At ito mismo ang nagpapasimula ng kahit anong proseso. Wala pa silang hininging konsultasyon sa ilalim ng Artikulo 4 ng NATO. Ibig sabihin, maliban sa mga bastos at maruruming salita ni Donald Trump, wala nang iba pa. Magbibigay ako ng CP mula sa isa sa mga kausap sa EU. Nagdesisyon ang Estados Unidos na hindi kumonsulta sa mga kaalyadong Europeo bago simulan ang biglaang kampanya laban sa Iran. Hindi nakakagulat na may ilang bansang Europeo tulad ng Pransya na ipinagbabawal ang paggamit ng kanilang mga base o teritoryo sa himpapawid. Nahaharap si Trump sa epekto ng isang tanig na pamamaraan at pagtrato sa Europa bilang nararapat lang. Para sa mga kaalyadong Europeo, ang susi ngayon ay manatiling nagkakaisa sa pagharap sa mga epekto. At gaya ng isinulat ng publikasyon, maraming opisyal ng NATO ang nalito sa mga hinihingi ni Trump. Dahil, inuulit ko, formal at opisyal na hindi naman humiling ang Estados Unidos ng tulong mula sa NATO sa Persian Gulf.
Hindi ganong naunawaan ng mga diplomat ng Europa ang eksaktong nais ng Washington mula sa kanila. Nagsisikap ang mga Europeo na ipakita ang kagustuhang tumulong dahil nakasalalay din ang kanilang ekonomiya sa pagbubukas ng kalakalan sa kipot ng Hormuz. Tinatalakay ng mga Europeo ang iba't ibang alternatibong estruktura ng kolektibong seguridad bilang paghahanda kung mabuwag ang NATO. Narito ang nasabing pagpupulong. May isa pang pagpupulong ng mga leader sa Helsinki na naganap sa pagtatapos ng summit sa JEF format. At narito ang mahalagang sandali. Ang misyong ito ng JEF ay mabilisang pagpapadala ng mga tropa sa mga sitwasyon kung saan hindi ginagamit ang Artikulo 5 ng NATO Charter. Madalas nababanggit ang JEF sa mga talakayan bilang batayan ng alternatibo sa NATO sa loob ng Europa. May kasunduan rin ang Ukraine, nga pala, tungkol sa mas pinalawak na partnership sa JEF. At ang Canada ay nagmadali na ring magsumite ng aplikasyon para sumali sa ganitong alyansa. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung susuportahan nyo ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Mag-donate, mag-subscribe ng may bayad o maging sponsor gamit ang mga link at detalye sa pagbabayad sa description ng video. Nakasulat din doon, suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.